Hello, what's up? This is Scottman back again for another video. Pag-uusapan natin today is Epic Games. Yes, Epic Games po tayo today, and this time medyo heavy po yung mga games natin na baka hindi po gumana sa mga low-end dyan ng mga smartphones, mga budget smartphones, mga entry-level na smartphones. No promises, nagagana po sa inyong smartphone. But if ever man nagumana sa inyong smartphones, paki-comment na lang sa baba. Kasi itong games na to, medyo heavy yung graphics. So basically, mga mid-range to mga flagship talaga yung mga palaban dito. Or mga tinatawag na kahit na budget gaming phones, baka pwede rin dito. But yun na, just in case lang, baka maiinis kayo, hindi kaya ng mga smartphones nyo. Pwede nyo i-try, and if ever gumana, again, sabihin nyo lang sa comment section para aware din yung iba mga gustong mag-download ng games na to. So, ito na po yung mga games. Mga 7 yata ito kung di ako nagkakamali. So, unahan na natin. Ang pinakasikat dati na Devil May Cry. Familiar ba kayo dyan? Yung mga matatanda dyan, mga kagaya ko ng mga batang 90s, 80s. So, familiar sigurado kayo dito. This is a hack and slash na action game po ito. And finally, may matinunang version na in-release para sa Android. This is, by the way, a fully licensed DMC port and authorized by Capcom mismo. So, legit po ito na game na Devil May Cry. So, featuring characters from the multiple Devil May Cry series. So, pinagsama-sama na po sila rito. Revisit countless iconic scenes from the world of Devil May Cry. This is, take note, a free to install and play and no ads. Okay? So, pwede magka-ads actually, pero optional yung ads just in case na gusto mo ng mga power-ups, upgrades, so on and so forth. Pero, so far sa paglalaro ko, medyo matagal-tagal na ako napaglaro, wala naman akong nakitang ads unless kailangan ko ng power-ups. Is yun, pinindot ko talaga sadya yung ads. So, basically, no ads naman kung ayaw mong ng upgrade na yun. Okay? And throughout the gameplay experience, meron pong player versus player plus co-op with friends. So, pwede po kayo maglaro dito with your friends kung mga mahilig kayo maglaro ng Devil May Cry, or just in case na mga bago sa inyong Devil May Cry, maganda po ito. Hack and slash talagang, ang ganda pa naman ng graphics. Okay? Wala pong pay to win element dito. So, mag-enjoy kayo rito lahat. In this fair arena, skills and strategies are your only allies. Sabi nga sa description. The graphics is top-notch. Yes, maganda naman ang graphics. Nakikita nyo naman. And best played on a capable phone. A gaming phone would be nice. Like I said, soundtrack and reminiscent of the classic versions. And character design stayed true to the original talaga. Controls are great and physics are amazing. Collect demon cards and upgrade skills of your chosen DMC characters. Get ready to be addicted to the classic hack and slash game of the 90s. Ako actually medyo na-addict ako lately nung nilaro ko na to. And parang, yeah, naalala ko yung dating laro ko sa PlayStation 1. Tama ba? PlayStation 1 nga ba yun? Yeah, basta Capcom. Di ko tanda yan. Basta alam ko nilalaro ko to. And of course, nilaro ko rin ito dati sa mga emulator. Okay? So, iwan ko yung link sa video description. Alright? Now, lipat naman tayo sa solo leveling. So, I'm sure marami sa inyo nakakakilala rito sa game title na ito kasi galing po ito actually sa webtoon. Actually, na-discover ko ang manhwa na to. Manhwa yata ang tawag dito kung di ko nagkamali. Na-discover ko to last year pa. Bago pa man na in-announce na magkakaroon ng anime version. Tuwan-tuwa nga ako nagka-anime version. No? Kasi natapos ko na siya. So, I would suggest na basahin nyo yung webtoon or manhwa version niya kasi doon kompleto, so on and so forth. And syempre, ang tagal din nang hihintayin bago i-release yung susunod na season. If hindi mo na maihintay, I would recommend hanapin mo sa Google. Hanapin mo lang, may free website po para mabasa po yung complete version webtoon ng solo leveling. Ang ganda po ng story niya, promise. Now, balik tayo sa Gates. So, this is a direct game adaptation of the popular webtoon. Solo leveling mismo yung title. Pero this one, the solo leveling, Arise. Okay? Be able to step into the shoes of Song Jin-woo and level your skills from being the weakest hunter to the strongest of them all. Sa mga nakabasa na alam nyo yan. Nag-start talaga siya sa pinaka-weak, pinaka-madaling ma-injure na hunter until wow, epic. So dito sa game na to, mararanasan mo talaga from being, hindi ganun kalakas, tapos pag-upgrade ang pa-upgrade, okay? You can go solo or you can team up with fellow hunters then to clear all the gates, of course. This is a free-to-play action game but there are subscription features. May subscription features pa if you want to avail the Hunters Association League. Pero promise, so far sa nilalaro ko, malaloy na rin nararating ko, free-to-play talaga siya. Yung may mga gusto lang talaga na gusto nyo premium access sa mga skills, so on and so forth, mga weapons, yeah, may subscription po doon. As for the gameplay naman, it is as good as it's gonna get with impressive graphics talaga and advanced gameplay with stunning action moves. Yung mga moves talaga na nakita ko sa webtoons, inadapt din dito na maayos, directly adapted po from the webtoon talaga. Take note nga pala na this game is a little graphics intensive and would be best played on a capable smartphone, better yet, gaming phone. Okay? So, again, kung kaya ng smartphone mo, pakibanggit na lang sa comment section kung kinaya ng smartphone mo yung mga games dito. If not,
sorry to say, pero talaga medyo demanding ang graphics ng mga ito. Ngayon, sa mga hindi naman familiar sa solo leveling, may enjoy nyo po yung good storyline and fun action adventures on this gem for Android and iOS. Yes, available din po to sa both Android and iOS. Yung link, iwan ko rin sa video description. Ngayon, lipat naman tayo sa World War Heroes. Okay? So, kung gusto mong i-experience yung mga sinaunang game, like kagaya ko, medyo may edad na, may enjoy nyo sigurado to. Ang graphics niya is similar to PlayStation 1 to PlayStation 2 and or Xbox One. So, medyo reminiscent sigurado yung dating sa inyo nito, the 90s era or early 2000. Makakapaglaro po kayo dito player versus player online and shoot your way to victory. This is a first-person shooter game. Makita nyo naman dyan sa screen. You can customize your gears to improve your chances of winning. This is the best port yet sa Android in terms of graphics, control, music, and ambience. Talagang World War yung pakiramdam dito. So, solid po itong game na to. Finally, ang dami na matitinong games sa Android ngayon. And sa bagay, ang dami na rin ng mga gaming phone na ngayon sa Android. From budget smartphone mid-range to flagship, may mga gaming smartphones na talaga na nire-release. So, World War Heroes is free to play para sa inyo. Try nyo to. Hopefully, kaya ng smartphone na ginagamit nyo, okay? Install it from Play Store and Apple App Store din. So, iwan ko yung link sa video description din, okay? Now, dito sa next game na to, alam ko sikat to yung version 1 nito. Pero meron na pong Warship Mobile 2, yes, the open beta version. I'm not sure kung yun talaga yung title niya or talagang beta itong pinilalaro ko, pero if ever man, iwan ko yung link sa video description and hopefully compatible sa mga smartphones nyo. Sa ngayon yata, parang pili pa lang yata ang pwede maka-install nito. This is the direct sequel of the popular title of the same game, the Warship Mobile, okay? Get ready to command a fleet of cutting-edge warships from nimble destroyers to formidable battleships and dominate the high seas. Engage in intense naval battles against players from around the globe in real-time player versus player combat. Okay, so online po ito ha. Test your strategic skills in challenging single-player missions. This is a very demanding game with realistic graphics. Actually, kita nyo naman, realistic talaga yung graphics niya. Ito yata ang pinakamagandang graphics na nakita ko na nandito sa Android. Tingnan nyo naman yung galaw ng tubig, yung galaw ng dagat, yung bawat detalye. Solid, realistic talaga. Ang ganda ng to. So, medyo expect nyo na intense ito at demanding ito sa smartphone resources nyo. So, I would suggest mga mid-range talaga dito. Mga mid-range to flagship smartphones ang makakalaro dito na maayos at walang lag. So, and by the way, kung curious kayo, itong gamit kong tablet ay Lenovo Y700 with Qualcomm Snapdragon 870 lang. Pero, yeah, matino pa rin ng 870 na Qualcomm, so kayang-kaya pa rin niya itong laruin and smooth pa rin naman. Naka-high graphics tayo dito na settings. For a beginner like me, actually, it is a real adrenaline and pumping game. Solid, nakaka-addict din pala. So, hindi ko nalaro yung version 1 nito, but this version 2, I like this one. Siguro medyo aralin ko to and maybe i-add ko to sa mga libangan ko sa mga free times ko. Yes, this is also online and you get to play against other players around the world. Totoong tao po mga kalaban mo rito, mga online din. This is free to play and currently available on both Android and iOS. Link sa video description. Now, lipat naman tayo sa, again, another heavy duty rin na mga game. Ang ganda rin ng graphics kasi nito and actually medyo unique itong game na to kasi ito po yung title, Dead by Daylight mobile version. Okay? Alam ko meron tong PC version yata or Xbox or PSP, something like that. Basta alam ko meron nito na heavy version na heavy game version or pang Windows lang to. I'm not really sure. But nakita ko na itong title before, so nakita ko siya sa Android, natuwa ako. This is from NetEase. This is a multiplayer 4 versus 1 horror and action game. Yes, 4 versus 1. So, ang ganda rito, yung unique na part dito kasi although medyo dark siya na game and you get to play either the killer or the survivors. Yes, pwede mo pong piliin na ikaw yung killer or pwede mong piliin na ikaw yung survivor. So you can choose. I must warn you, this is not for children and definitely not for faint of hearts. Yung mga medali matakot kasi talagang grabe itong larong to. I don't know kung ano naisip ng creator nito pero good job pa rin kasi naisip niya yung ganito kasi parang napaka-common na lahat, pare-pareho na lahat ng games. But this one, yung idea nito plus the graphics, hindi na masama, solid na rin. Some gory graphics talaga makikita mo rito. Yung mga dugu-dugu and intense scenarios will happen. Yeah, alam mo na, literal. Talagang walang preno rito ang graphics. Kung mapipili mo na ikaw yung killer, you will need to find your victims in the midst of darkness. Okay, so na kailangan mong, alam mo na, tapusin. And yes, this game gives you the experience of being the villain or the,
For a more intense and adrenaline pumping scenarios, you can choose to become the survivor naman. Ikaw naman yung hahabulin ng mga killers. Yeah. Medyo dito talagang manginginig ka sa, huwag mong lalaro ito na mag-isa lang kasi talagang nakaka-intense. Kasi totoong player din ng mga kalaban mo rito. So experience na nag-i-strategize din sila. Hindi ka basta-basta dito makakawala. I must remind you again, huwag nyo pong palalaroin ito sa mga bata. Medyo intense po itong game na to. This game has great graphics. Sobrang great, talagang medyo realistic na yung dating. And decent control din naman and gameplay. This is, by the way, free. Yeah, free din and ready to install on both Android and iOS. Iwan ko yung link sa video description. Itong dalawang last na to is bonus na to. Hindi na to masyadong intensive, pero I realized na baka gusto nyo lang naman. Gusto ko lang. So, idinagdag ko na lang din. This one is Race Max Pro. So, this one, racing game lang ito with wow graphics din. This is also online and free to play. It boasts the same mechanics na rin. Actually, kagaya rin yung mga mechanics siya ng iba pa mga popular games. Pero nakikita nyo naman, maganda talaga yung graphics niya and solid din. Kung nagsasawa na kayo sa mga usual nyo na racing game, pwede nyo idagdag ito sa listahan nyo. Maganda rin naman ito. Supported po ng controllers niya ang manual, automatic, and even tilt. Yung gyro. Yeah, gyro control supported din ng racing game na ito. And finally, last na po ito, Shadow of Death 2. Ito naman, offline game po ito. RPG, offline game, pero 2D platformer lang po siya na style. So, you can fight against the dark shadow in action RPG offline games and become a legend. Now, wow, ganun yung tagline niya. Mag-i-start ka with a couple of moves. Sa umpisa, promise, nung nilaro ko siya, akala ko boring kasi konti lang yung moves na ino-offer sa akin. Pero as you progress pala, ay makukuha ka mga bagong moves. Paganda ng paganda and palupit ng palupit yung mga moves and mas brutal actually. So, this is great for quick breaks. Yung mga breaks nyo, break time nyo, pwede to for those who want action gameplay with decent graphics and great controls actually. So, I believe pwede rin to sa mga budget gaming phone din. Not bad, hindi rin ito ganun ka-demanding, kagaya nung naunang 5. Yes, this is free to play and ads are optional. Again, offline po ito offline game, hindi nyo kailangan internet dito. Once na na-install nyo na, hindi nyo na kailangan ng internet. Optional din po yung ads in case na gusto mo ng upgrades and freebies. Okay? Available din po ito sa iOS and Android. So, yun lang. Ilan po ang pinto nating Epic Games for this June. I hope may napili kayo. And kung may napili kayo, pasabi na lang sa comment section. And sana consider nyo na mag-iwan ng like, subscribe, or share. And if ever na mga low-end na mga smartphones nyo or entry level, let me know kung napagana nyo sa smartphones nyo, ha? Let me know para alam ko kung kaya ba ng mga smartphones kasi mga gamit ko rito is medyo papuntang mid-range din naman kahit paano. Wala ako currently na talagang entry level ngayon na hawak. So yeah, I can't really tell kung gumagana yung iba rito, yung unang 5 sa mga low-end na smartphones. Let me know sa comment section. So I hope share nyo ito sa mga tropa nyo para may paglaruan kayo. Yun. So hanggang doon lang. This is Scottman and this was Epic Games for June 2024. I hope mag-iwan kayo ng like kahit pa paano. Yun lang. I'll talk to you again soon.